panahon ngayon, no, hindi mo masasabi na kung gaano ka talagang inyong pagkakaibigan, pagkasamahan. Lalo na sa panahon ng eleksyon, botohan. Kahit kakampi mo dati, kaibigan mo, kamag-anak mo, pagdating sa eleksyon talaga nag-aaway-aaway eh. Bagay, natural naman yung mga ganyan. Noong unang panahon, ganyan na talaga. So may kanya-kanya talagang mga tao. Pag ito ang gusto ko, pero malupit na ngayon eh, lalo na sa Pilipinas. Kung ano lang sana, kung madali lang mag-abroad o pumunta ng ibang lugar, para lang maiwasan mo yung ganito kabulok na politika sa Pilipinas. Siguro lumayas na ako dito eh. Wala. Talagang mabubwisit ka eh sa Kongreso, sa Senado, sa Malacanang, sa Judikatura. Lahat na talagang wala kang pwedeng pagkatiwalaan sa kanila. Diyos mio marimar. Mas maganda siguro tumira lang sa bundok. Mamundok na lang. Doon walang problema. May tanim ka lang, makakakain ka sa araw-araw, malayo sa kaguluhan. Pero hindi mo naman pwedeng gawin yon sapagkat iba ng panahon ngayon, baka bagong panahon na lahat na naabot ng tao, ng siyensya, na pag-aaralan ng lahat. Siguro kailangan talaga magkaroon ng pinuno na may malasakit sa bayan. O kung may sisilang man na katulad ni General Luna, ni Andres Bonifacio, na may tapang, may bayag para sa mga traidor ng bayan. Sana may mabuhay na o may ipanganak ngayon na ganun tao, ganun katapang. So ngayon darating na eleksyon mga kababayan, piliin talaga natin kung sino yung mga taong karapat-dapat na may malasakit sa bayan. Alam naman natin nagkalat ang pera ngayon para bilhin ang boto nyo. Pero sana matuto na tayo sa mga nagdaang umawak ng gobyerno. Nakita nyo naman ng resulta. Walang bago. Kung sino yung dati nakopo, sisiraan hanggang yung tao na gustong manalo, padating ng tamang halalan, laglag na. Kasi nga ang mga Pilipino ay kung sino yung sinisiraan, naninira, nagkakaroon sila ng na kanya-kanyang vlogger eh. Sirain mo si Kwan. Yung iba naman nagiging bayaran para lang manira ng tao. So mga kababayan, tayo ay matuto na sa mga nakaraan. Piliin natin yung mga taong karapat-dapat sa mga posisyong kanilang tatakbuhan. So lalo na sa Senado at sa Kongreso na umahawak ng mga budget, nakita nyo naman sa Senado magkakamag-anak na sila, mga negosyante. So sila na yung paano sila gagawa ng batas kung tatamaan mismo ay yung kanilang mga negosyo, diba? So isipin natin mabuti mga kababayan kung sino yung karapat dapat nating iboto. Huwag tayo magpadala sa mga pera nila na ibinabayad sa inyo para bilhin ang boto nyo. So sana matuto na tayo. Nabudol na kayo ng tag 20 kilong bigas